Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nandito na banda sa mga Visayas. Late na nga supposed to be yung mga Visayas sa ano pa yan October, September, October. Yung mga May, June, July, dito yan sa banda itaas. That's the pattern, no? Kasi napupush yung bagyo pababa ng cold front, no? Yung weather pattern. Again, yung weather pattern, hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang yung Pilipinas, may nag-interact lahat ng sa Asia, sa parte natin yung weather pattern, yung kaya napupush pababa. Towards the end of the year, nasa Mindanao na yung bagyo. November, December usually. Kaya pagka gano'n, nadidinig nyo, sa Mindanao naman yung baha. So given yun, lagi sabi nga ni Marcos na uto-uto, that's the new normal. Masanay na kayo. Lagi tayong binabaha, lagi tayong inano ng bagyo, kaya masanay na kayo. So practically, even President Marcos has given up. Talagang luha tayo niyan. Now, yung ano ba ito? Problema ng Pilipinas. Ganon kasi yung mga tao So, kung sino man yung susunod na administration, maybe you can revisit everything. Tignan nyo lahat. Tignan nyo yung mga given, and then, what is really the problem? Perennial problem. And then, try to solve the problem. Once and for all, no? Okay. Yun yung usapan natin yan. Yung ano pa yung mga given? Population given. Yung geographical setting natin, yung may mga mountainous areas tayo na kinalbo na rin. Yung mga laging na yan at saka mining, no? Nagalaw yung And then, dumami yung tao. So, nagde-develop ng mga bahayan, mga subdivision. Yung mga given Anong gagawin ninyo kung kayo ang nakaupo? Baka kayo reklamo, reklamo, pero pagka kayo yun nandyan sa Malacanang, kakabutin kayo ng ulo. Anong gagawin natin? Nakatoko talaga to. Kaya kayo mga nag-aambisyon na patakboy ng Pilipinas, from the president down the line to the barangay captain, you better understand what you are getting into. Kasi yung mga tao, nakasalalay yung buhay nila, yung kanilang ari-arian, lahat naipundar nila, nakasalalay sa kung ano man yung ginagawa ninyo, preventive or reactive, no? Ay, dapat isolve yung problema. Okay, so, understand, yung mga given, yung lista mo, lahat ng given, ano yung related to weather, related to yung what causes the flood. Isa pang tanong yun, what causes the flood? Where does it come from? No? Mas maraming volume. Okay, erase.
in the beginning of time, wala yung mga tao pa eh. Wala pa yung mga tao. All you have is yung mga Pilipinas, bundok, ilog, mga ganon. Hindi disrupted yung nature kasi kung titignan nyo kahit saan yung ano ng yung precipitation, it's a cycle. It's a cycle. Yun yung science naman. Meron dagat or may body of water, tapos noon may mga lupa at may mga nakatanim na mga puno. Mag-evaporate yung tapos may araw, no? Because of may araw, may photosynthesis, yung sumisipsip ng tubig at ng nutrients yung mga lupa, yung mga puno, mga halaman, then maglalabas siya ng oxygen, no? So, in the process, magkakaroon ng mga ulap, kasi may evaporation, and then magsasama-sama sila into clouds, and then magiging rain clouds, no? Eventually, and then kung saan siya tatama, babagsak. Then ganun din ulit. Kunyari sa dagat naman manggaling, gaganon siya, akyat siya, tapos nun mapupunta sa lupain, doon uulan. No, doon uulan. Pagka ganun nangyari, pagka-ulan, bababa yung tubig dahil sa tuyot na tuyot yung lupain dahil sa maraming halaman, parang sponge na masisipsip. Kita niyo yung sponge, di ba? Sip-sip siya. Walang problema. Ngayon, pagka from high point to low point, alam nyo, ganun yung tubig. It will go uncollected water, tawag doon, yung tubig na hindi nasipsip. No? Marami niya sa Malacanang, sipsip. No? Sa Congress, sa Armed Forces, sipsip. Yung mga hindi nasipsip na tubig, aagos pababa. Pupunta sa mga, iba makakatch ng ilog doon. And then from the ilog, bababa siya ng bababa, diretso siya sa dagat. Yun yung proseso na nangyayari. Ngayon, somewhere along the line, dahil sa dumami ang tao, na-disrupt yung proseso. One, doon sa itaas, nagputol ng mga puno na dahil sa kailangan maraming pakainin, nag-convert ng lupa into more agricultural lands. So, tinapas rin puno, kailangan ng productive lands para sa food security. Eventually, kulang na rin yung mga tinatayo ng bahay. Ngayon nga, nagkokondo na yung mga tao. Dati, uso yung mga horizontal development. So, yung mga bahay ay yung mga taniman ng palay, kagaya sa akin, galing akong Pasig. Lahat yung bukid yun sa likuran namin. Panay bukid lahat yun. Ngayon, panay bahayan na. Panay subdivision na. So, dahil sa ganun na nangyari, we need more lands. So, pumanik yung umabot na hanggang sa mga acceptable na slope ng bundok na pwedeng taniman pa rin ng whatever. Tapos noon, laki ng problema ng Pilipinas talaga. So pagka over time, dahil sa na-disrupt ng tao natin lahat, yung setup na ginawa ng langit, everything was perfect until the humans came, until we all came. Dinisrupt natin, not understanding the nature, the cycle of it all. So, keyword, we have to work with nature. We have to work with nature. That's a solution. That's a parameter. We have to work with nature. We have to understand yung nature as it is. We cannot change yung mga universal na konsepto like water will always seek from high point, it will go down to the low point. Water will always go down to the low point. From the high point, from the clouds, bababa siya sa lupa at pagka hindi nasipsip ng mga puno at wala ng puno, pupunta siya
Susundan niya yung slope ng bundok, diretso sa ibaba. Nandun na yung mga bahayan ngayon. Di ba? Okay lang kung palay ang nandun. Kailangan niya ng irrigation. Pero ngayon, panay bahayan na. Yang babahayin talaga eh. Tapos yung bundok na wala ng puno, pero sinipsip ng lupa na tuyo, eventually ma-over yung capacity, absorption capacity ng bundok sa tubig, ay landslide. Ito yung bahay. Landslide, buong bundok. Landslide, buong. No? Nangyayari ngayon yan doon sa mga gilid-gilid ng bundok. May prediction pa nga pala, pasintabi, meron daw 2 bundok na magugunaw na magko-collapse, no? Siguro sa sobrang lakas ng ulan. So, we cannot what can we do? Anong pwede natin gawin? Nandyan eh. Siguro ang dapat gawin ng susunod na mga administrasyon, intindihin natin talaga. Daming engineer, daming eksperto, scientifico, ang daming mga pagsama-samahin natin yung talino ninyong lahat, and then let's solve the problem. Is it solvable? Pwede bang maayos yung problema? Ay, tingin ko pwede kasi wala namang imposible sa tao. Lahat naman ng there are always problems. There will always be solutions. There will always be solutions. Hindi pa dumadating yung problema, meron na solusyon eh. Na kailangan mo lang talaga is yung creative mind, talent and creativity, at yung pagsama-samahin lahat ng kaalaman, lahat ng sinabi kong given, and then understand the science behind, and then probably you are in the right track to solve the problem. And then, yung implementation is una-una na lang kung given the resources available, the lack of it, kung ako yung masusunod, given yung ito lang yung pera ko, ito lang yung aking working form, ito lang yung working equation ko, ito lang yung resources available sa akin. Kung naintindihan ko na yung konsepto ng lahat ng ito, kung naintindihan ko na lahat ng given, kung naintindihan ninyo lahat ng given, kayo, naintindihan nyo ba? Hindi yung gawa lang ng gawa. Sipin nyo yung patag na ganyan, yung bahay na tinayuan ninyo. Dati lupa lang yan, dati may tanim dyan. Dati, yung ulan, pag tumulo dyan, dire-diretso. Ngayon, sinimento nyo eh. Nilagyan nyo ng bahay, nilagyan nyo ng bubong. Yung bubong, ganun pa rin yung volume or mas madami na ngayon yung ulan, pupunta doon sa bubong nyo. Saan pupunta? Sa drainage. Sa drainage. Barado. Barado. Pagkabarado. Pagkabarado yung lababo ninyo, o anong mangyayari? Apaw yung tubig eh. Walang pupuntahan yung tubig. And it will always, when it overflows, it will go from the high point to the low point. Kaya pagka napuno yung inyong lababo, napuno na siya, o napuno yung kaldero, napuno lahat, aapaw at pupunta doon sa mababaw, doon sa malalim. Kung saan pupunta yun? Lowest point lagi. No, yun yung hindi mo mapapalitan. It will always go to the lowest point. Then probably yung kaalaman na yon, yung utak, isipin, na tamang utak, hindi bangag. Isipin, paano ba itong masosolve na, at how long will it take from that point na pumunta siya doon? Alam naman natin yung taas ng mga bundok eh. Alam naman natin ilan ang bundok. Alam naman natin ilan yung creek, ilan yung riverline, etc. You can work within the science, yung area, and it differs in every province. So, question, kung kayo nandyan, di ba tama lang na tanungin,
Saan ba talaga yung susceptible, mga danger area? Saan talaga susceptible na most probable, most stricken areas, taon-taon, binabaha? Excuse me, mami, oh. Yung kinangkalkal yung basura, mamaya halik sa akin yan eh. So, na-distract na naman ako sa aso. Ang ano diyan, ang nasa utak ko ngayong aso. Kasi mamaya halik sa akin yun eh. Kinalkal yung basura. Down. Kinalkal yung basura. So, nawala talaga yung thought. Sorry nawala eh. So ano ang dapat nating gawin? Ang natin, ang lagi na lang ganyan eh. So, baha. A very persistent problem year in, year out dito sa bansa natin. Why is it always happening? Why are we always crying? Luha, baha. Baha, luha. Luha, baha, luha, baha. Laging ganun, taon-taon. Because we are insisting, yung ating mga leaders, we are insisting na maging stupido. We are insisting to be stupid. Is there a way to go about it or wala na talaga? Which I disagree. Merong talagang solusyon yan. Imposibleng walang solusyon yan. Napakatalino ng tao. Lalo Pilipino mga Pilipino pa naman. There's got to be a genius there sa mga nakikita natin. We solve the problem. Ito nyo nga, ang problem natin, energy, mataas ang langis, etc., kuryente. Ayan, na-invento yung solar. There is a solution. Pero you look at it ng 4,000 years BC, panahon ng mga Egyptians, wala yung mga solar na yan, di ba? Wala. But the Egyptians were starting to use yung mirrors to reflect yung sun para umabot sa loob ng mga chamber. No? So, ingenuity talaga. Ingenuity, creativity, and talent. No? Pagka pinagsama-sama mo yan, the best minds, the best, na dagdagan nyo ng taos-pusong paninilbihan sa tao. You must, kayong mga leader, it must be inherent in you na gusto nyo tapusin yung problema. Yun yung challenge eh. Na hindi na maulit ba? Ito yung grabe yung baha yung buong barangay. Lubog yung buong lahat ng town. Lubog. Whether or not dumating yun, di ba expected na nga yun? Sabi nga climate change. So, we expect more volume ng rain. We expect stronger typhoons. So, yun. So, ang daming mga areas na dapat ayusin. Dapat i-review ng gobyerno. Yung building code natin, i-consider mo na yung will it resist yung earthquake, will it resist yung category 5, signal number 5 na typhoons, kasi and then can there be a way na kunyari, ito yung bahay mo, tapos ganyan yung bubong, sinahod mo, sinimento mo dapat yun pupunta sa ilalim para masipsip ng lupa, para pupunta later on yung tubig, mafi-filter, magiging part ng water table sa ilalim na pwedeng i-extract. Yung aquifer na tinatawag, nandun yung tubig. Kaya dati, usong-uso noon sa ating sa probinsya, di ba, may mga poso. Bubutas ka lang na ilang tubo, ganyan ka ng manual, ay lalabas na yung tubig. Maglalaban-laban na silang ganyan. Yung ibang mga tamad, hindi pa uso noon yung mga
ano tawag doon, wag mong i-pollute yung mga river na yan, doon naglalabas sa ilog, doon na rin nagbabanlaw, etc. Kaya nga, napopollute yung mga river. Kawaway isda, kasi dediretso man sa dagat yung ano yan. So, nangga sa na-invento yung mga submersible pump. And then, may kuryente yun, o kaya ginagamitan ng diesel, gasolina, whatever, to power the pump na submersible. Pero ang lakas din ng lumalabas ng tubig. Hanggang sa matutuyo yon yung tubig, kasi wala na nga tubig na pupunta do sa ano, kasi umaapaw yung tubig, nabarahan wala nang pupunta sa water table. Eventually. So, na-invento ngayon yung solar pump. Wala nang kuryenteng kailangan, araw na lang. So, laging merong improvement ang tao So, anong gagawin natin ng gobyerno doon sa problema niya, tumakbo kayo ng gobyerno, tumakbo kayo. Tumakbo kayo Ang mahalaga dyan yung with the amount that you have na baha, luha, no? Ang problema mo is yung bumabaha na, so ang solusyon ng gobyerno is flood control. So right now, ang thinking nila, ang peg sa utak nila, accepted nila na babaha. And then, iko-control mo yung baha. So ang idea nila ng flood control, lalagyan ng mga boom, mga ganon. Para tumaas yung ilog, hindi aapaw doon, nandito yung bahayan. Parang dike ba? Ganon ang nila ng flood control. Nawawala. Ghost project. Naging nakaparada ngayon sa hangar. Sa ibang bansa, naitakas na yung mga aeroplano. Yung flood control, naging aeroplano, helicopter. Naging kotse, naging bahay sa Forbes Park. Tarantado ito mga politiko na ito. Naging bahay sa abroad, sa Espanya, no? May bahay sa US, may bahay sa kung saan bansa Mga walang niya kayo, inayo pa kayo. Flood control. Naging na-convert yung pera sa... Meanwhile, ayan na naman. Luha na naman yung mga kababayan natin. Paiyak-iyak na naman tayo. Ay. So, advertisement muna tayo. Manang Mary, magandang gabi po, mga Sir Dado. Okay, maraming magandang gabi. Kaya nga babibtuan nakakaawa talaga yung mga nababahay. Gina, Glolagon. Good evening, kaya ako nagsuot ng jacket para kita yung background. Magandang gabi, Sir Dado. Manang Mary, Gina Glolagon. Good evening, sir. Watching from Qatar. Magandang gabi. Kamusta sa mga taga Qatar? Jay Gonciano, sir, bagay po sa inyo ang new hair. Uy, thank you. Pagupit na ako. Haba na Ay, ready na yan. Ready na ako mag-uniforme. Nagpagupit na ako. Hanggang na yan, 30. Oy, magpagupit din kayo, SFGF, ha? Mga ka-uniforme tayo para mukha naman tayong para, excuse me, baka umabot tayo sa international press at makita, ahit kayo, ha? Baka sabihin, okay lang yun, intimidating din yung papogi kayo, SFGF, ha? Mga papoga kayo, yung mga babae, poga. Fight tayo. Kakampi natin ng AFP at saka PNP. Kakampi natin. Hindi natin kakampi, mga general. Recruiting natin yung mga AFP at saka PNP. No. Tsaka na natin pag-usapan niya, malayo pa. 26 days to go. November 4 ngayon. 26 na araw na lang bago mabuhay ulit si Andres Bonifacio, mga kababayan. Si Andres Bonifacio ay mabubuhay. Yung spirito niya ay sasawsaw sa lahat o sa karamihan ng mga Pilipino.
lalabasan ng mga Bonifacio sa bawat isang Pilipino para ayusin ang Pilipinas. Ako, hindi na ako pinakailangan sapian ni Aguinaldo. Ha? Ayo, di na. Tama na, sa iba ka na lang pumasok, Aguinaldo. Ni Bonifacio. Sa iba ka na lang po, huwag na sa akin. Ha? Alam ko, si Bonifacio, sugod na sugod. Ayo, nakabolo lang. Ano? Jingon Siano, thank you ha. Bicolano makulit. Nasa na ang AFP para ipagtanggol ang bayan? Panginoon, ituro mo sa amin ang tamang gawin. Alam natin tamang gawin. Magdasal kayo at humingi kayo ng tapang sa langit. Humingi kayo ng pangangatwiran para makita ninyo na hindi na pwede itong patagalin. Hindi na pwede. Gago na talaga eh. Kaya nasa atin, nasa kababayan natin, tayo nasa Pilipino, kung tatapusin natin to o hindi. Nasa atin to make them realize sa gobyerno, oy mga PI kayo, kami ang amo ninyo. Lahat kayo, sinesesante namin. Mga PI kayo. How do you make that happen? Lumabas tayo lahat. Tapos, maya may kaso na ako. Tangina nyo, mga DOJ, inciting na naman ako. Inciting to sedition na naman ako. Tarantado kayo. Ay, nako. Pagka umikot ang gulong, I will have that law, with that provision sa revised penal code. Anything that has to do with rebellion, sedition, insurrection, inciting, all will be revoked, rescinded. All will be, wala nang inciting to sedition. Wala nang, because that is a law of the colonial period when we were under the Spaniards, the Americans. And tayo, niretain natin yun. Kasi sa kanila, itong mga dayuhan na sumako pa sa atin, ayaw nila na ang Pilipino mag-isip ng tama. Bako na lang niya. Indio eh. Opo, yes, master. Kaya nga na-retain. Putay yung gobyerno natin, yung mga sumunod na mga Commonwealth, sila Quezon, no? So, yung mga Pilipino, at yung mga Congress noon, niretain nila kasi natakot sila. Can you just look at it na yung panahon noon, ayaw ng Kastila na maging mag-insurrection, magkaroon ng rebellion, at magkaroon ng sedisyon ang mga Pilipino. Na kahit mali yung ginagawa nila. No law shall be passed abridging the freedom of expression. You see the conflict of existing laws with our Constitution. Baguhin ko na lang kaya yung title natin. No law shall be passed abridging the freedom of expression. Ano nangyayari dyan? May inciting to sedition, may rebellion, may ano. We should erase the law that covers sedition, rebellion, insurrection, whatever, erection erectile dysfunction. We should stop that law, rescind it, no? Because those laws are meant to stop any dissent from the Filipino people. But if you look at it closely, if you are doing your job properly, government of the Republic of the Philippines, all politicians, lahat kayo, if you're doing your job, there won't be any dissent, there won't be any inciting to sedition, no rebellion. Why? Because they are happy. And what you will receive, yay, ang galing nyo, ang galing. Sige pa. Bumala ka. Sis, bomba! Boto kayo ulit. Kasi gagaling nyo. Walang magiging rebellion, walang magiging insurrection. You see, kaya mali yung batas. The batas, the law,
is intended to suppress the people, to create a chilling effect. Kaya, kasama yan sa declaration, lintik na yan. Declaration number 13. Oh, yan, ginagawa ko na yan. Declaration number 13. We are rescinding all laws about inciting to sedition, rebellion, lahat yan. Kasi, kinakailang wala yung mga batas na yan. Wala yung mga batas na yan para may pagkakataon ang mga tao na magreklamo para matakot ang gobyerno na gumawa ng kalokohan. Ang ginagawa ngayon ng gobyerno, at sino mang gobyerno for that matter, pag hindi natin inayos to, they will continue to use the law to suppress the Filipino people who are just complaining, Sir, may problema. Sir, ma'am, may problema. Inan nyo, ninakawan nyo nga kami. Oh, may problema. Bukasan mo zipper ko. May problema. So, bakit ganon? Tapos sasabihin nyo, inciting to sedition, nagsalita lang yung mga general. Pag ako tumayo dyan, I will, declaration number 13, pakitandaan niya, baka makalimutan ko. 13. Malas. Oh, sige. 13. Declaration number 13. I am rescinding all laws. We are rescinding all laws about rebellion, ano. Because it just happened. Pagka hindi na kinakailangan ng batas na ano, it will just happen kung kayo ay mga abusadong politiko. Kung kayo magnanakaw. Pwede magrebelyon ang tao. Ang sabi nga ni President Jefferson, the third President of the United States, a founding father of the Revolution, Declaration of Independence, when tyranny becomes law, rebellion becomes duty. So dapat kasama yung sa kultura na pwede ka magrebelde, labanan mo yung gobyerno pagka ang gobyerno mo ay asal, tarantado, asal, hindi na para sa taong bayan. Kaya dapat walang batas na mga inciting na sedition na. Minaintain ng mga politiko natin because they have the intent. Nasali yan from colonial Spain to the Americans and then to the Filipino people, to the freedom government at that time, 1946 when we had our freedom, na-maintain eh. So ngayon ginagamit ngayon ng gobyerno na parang kolonyal na sinakop tayo, ninakawan tayo. Ano ginagawa ng mga praile nung panahon noon? Pagka ikaw, patay ka, boom. Anong ginawa doon kay Makarisakay sa panahon ng Amerikano? Patay. Lahat patay. Pagka nagsalita ka, patay. O si Rizal, gumawa na ng libro. 2 libro. May sequel, ano? Nauso na pala nun, ano? Na bestseller, ano? No Limitangere, naging El Fili. Ayaw nang pabuti ng Kastila sa pangatlo, sa sequel. Bumibenta eh. Nagigising yung Pilipino. Patay! Yun yung ano doon. Anak ng tokwa tayo. Kaya, declaration number 13. We repeal all the laws on rebellion. Because tama lang na mag-isip yung mga tao na maging rebelde kung ang gobyerno ay tarantado. Di ba maganda yung check and balance? Ba't ka naman matatakot na magre-rebellion ang mga tao? Gago ka eh! Matatakot kayo. All laws on secession, tanggalin natin. Bakit? Kung gusto na lang humiwalay ang Mindanao, paano? Gago kayo taga Luzon eh. Imperial Luzon, Imperial Manila, gusto nilang kumalas, tapos ayaw niyong pakalasin. Sino ngayon ang ano? Kaya gustong kumalas ng Mindanao, pati ng Visayas, tignan nyo, binaha. Binaha. Ngayon, lumuluha sila. Tapos nun flood control, 1.2 trillion. Taon-taong gumagastos tayo. Wala na, baha pa rin.
Kasi kinukulimbat niyo yung pera eh. Di ba buwisit? Tapos bawal magrebelyon, bawal magsedisyon, bawal na umangal. Tangin ng batas natin, tarantadong setup natin. Ayusin natin. Tanggalin natin yung mga batas na yan para hindi pwedeng panakot. Kasi kung wala nang panakot itong gobyerno to, wala na, kahit sinong gobyerno, matakot kayo na pwedeng magrebelyon ang mga tao. So that kayo gagawa kayo ng tama. Kasi kung ang puso mo para sa bayan, Marcos down the line, lahat kayo, AFP, PNP, kung ang puso ninyo para sa bayan talaga, hindi kayo natatakot na magre-rebelde mga tao. Hindi kayo matatakot. Bakit ba yung NPA nag-rebelde? Bakit? Bakit nag-rebelde? Ha? Ano pinagmulan yan? Kasi nga, hindi sila kontento. Sa tingin nyo ba may makikinig kala Joma? Yung mga CPP-NPA na yan, yung mga nauna, may makikinig ba? Kung hindi tarantado si Marcos, kung hindi tarantado, kung mabait, hindi. Nag-abuso si Marcos Sr., kaya nagkaroon ng mga ganyan eh. O, tingin nyo yung mga Muslim nating kapatid. Bakit gusto nila ng secession? Bakit sila lumaban? Bakit sila... Kasi nga pinabayaan nyo Mindanao eh. Oh, pinapaboran nyo yung mga Kristiyano na tarantado rin. May mga tarantadong Kristiyano. Mabait ako. Pader, mabait akong Kristiyano. Yung mga praile, pinabayaan yung Mindanao. Ginamit pa yung pera para panigan sila and then tarantado yung mga kapatid nating Muslim. Tama lang, magrebelde. And here we are, young and dashing lieutenants, AFP, mga PNP, mga PC at that time. Sumusumpa for love of country, defend the flag, defend every... And then, yan, kalaban yan. Ratatatat, ratatatat. Patayin mo ang isa, papalitan ng 10. Pag ganun din na sundalo, patayin mo yung isa, papalitan din ng 100. Eh, may pere. And that is so senseless na kagaguhan. It has to stop. You have to understand yung punot dulo ng lahat ng to. Kapalpakan sa pagpatakbo ng bansa natin. When people are there to corrupt the Filipino people, there will be dissent always. May magagalit. May umiiyak. Gaya ngayon, Cebu, umiiyak ngayon. With all this flood control mess. Tapos binaha ang Luzon. And then, wala na magawa yung tao kundi manawagan na nasa cellphone nila. Kung may nakakarinig sa inyo, please, punta kayo dito. Nasaan yung mga Amerikano nyo pinagmamalaki? Government of the Republic. Nasaan na? Nasaan na yung AFP? Wala, tulog eh. Tulog tayo eh. So, we have to define. Ano ba gusto natin? Reactive, proactive. Siyempre, proactive. Ayoko na reactive. Kikilos ka lang pagka may mamamatay. Ilan na yung patay? 26. 26. Dahil may patay na naman. Senseless. Dahil lang sa katangahan ng ating mga pinuno na trying to appear na mga honorable, trying to appear na matatalino, paano yung mga bobo. Okay. So kung kayo nakaupo, makareklamo kayo ng reklamo, kung kayo nakaupo, kaya nyo bang gawin? Kaya nyo gampanan yung Can you do better than these people on top? At least mag-attempt kayo. Because the given is always there. When you solve a math problem, natatandaan nyo nung nag-aaral kayo, di ba, math, pagka nagsosolve kayo, o kaya physics, di ba,
Given. Yun yung una mo ilalagay. Tak, tak, colon, given. Tapos susulat mo lahat. Bakit ganon? Because hindi lang porke dahil sa ganon yung tinuro ng teacher ninyo, yun na, hindi. The whole process is telling you that eventually later on in life, you will be logical sa pag-iisip. So ngayon, you start with the given. Ano yung given? Kaya binabaha. Given, binabaha tayo. Given yung population natin. Given ganito. May binabagyo tayo lagi. 19 to 22. Given climate change. Given ganito. Part of the given is yung amount of rainfall taon-taon. Isang metro o hanggang 2 metro ang tubig ulan kada taon. And that 1 meter to 2 meters na ulan happening all over the country, iba 0.5 lang, iba 0.8 meters, iba 1 to 2 meters, ay pwedeng mangyari ng 6 na buwan. 3 buwan, 6 na buwan. All because of the rainy season. Boom, 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 boom. Hindi kaya ng sponge na tanggapin. So you have to understand the science, mga pinuno. Ano yung given? And then, ano yung hinahanap? Ano yung problema? Baha! Help! Help! Lubog na pa kami. Yan yung problema. Baha. Loss of life. Damage to property. Now, kung given yung baha, actually hindi nga given yung baha eh. Resulting activity yung baha. Result yon. Bakit? Kasi yung ulan na expected na lalakas over time ay hindi nakolekta. Hindi pumunta doon sa dapat niyang puntahan. Kung hindi pupunta yung ulan sa dapat niyang pupuntahan mula sa ulan, ito yung kunyari, take a space. Ito yung space. Yung space na yan, rolling terrain. Merong mataas, may mababa, may bundok, may hill, may patag, and then may ilog. And then dagat na. Kunyari, ganyan yun, contain. So, lahat yung buong party na yan, bagsak ulan. Kung titignan niyo yung mga bagyo ngayon, 500 kilometers yung diameter ng bagyo. 500, ang laki. Minsan na, may bagyo, buong Pilipinas, Luzon to Mindanao. Excuse me. Luzon to Mindanao. Covered ng radius o diameter ng bagyo. Hindi mo na makita Pilipinas. Tapos orange pa. kaya palpak tayo. Babahain talaga tayo. Kung lalo na yung setup natin is not designed. Because our government, not only this government, not only the previous, the whole kabudel ng government, simula noon na nagkaroon tayo ng government, hanggang ngayon, they do not have a master plan. They do not have an understanding of what are the problems that are facing the nation and what are the problems that will be, that the Filipino nation will face in the future. If you have a very, very clear understanding and then a master plan, then you will be able to go to the next step. Ito na yung ano yung magiging problema. So ito, masosolve mo. Kasi alam mo yung problema. The same thing with corruption. Corruption is a word na maraming mga leader ngayon nagsasabi, anong problema? Corruption. Mali na kagad. Mga kababayan, yung corruption ay isang simptomas. Symptom. Sensya na kami, sakit ako. May sakit ako. Na kailangan ko bumangon para mag-vlog para sa inyo.
yung pagka natatawa nga ako pagka nadinig ko lahat ng mga leader, no? Napapailing ako o natatawa or na saddened, na nalulungkot kasi pagka sinasabi ng mga tao ang problema korupsyon, hindi nyo naintindihan yung problema talaga. Therefore, kung hindi nyo naintindihan yung problema, yung solusyon nyo palpak na, because you will only be addressing part of the problem. Tama? Mali. So ngayon, kunyari, ang solusyon, ang sinasabi nilang problema, korupsyon. Anong ginagawa nila ngayon? Imbestigahan yung flood control. So magkakaroon ka ng mga setup, mga ganon. Meron bawal dito, bawal doon, check and balance, ganon. Tapos papakulong mo. Yay! Kulong na! Oh. Doon pala sa kulungan, may problema na eh. Bakit? Kukulong lang, yung maliliit eh. Pero yung mga mastermind, yung mga congressman, wala pa. We're one deep shit na in a mess. Sipin nyo, corruption is not the problem. Sorry kung hindi kayo sang-ayon sa akin, mag-isip din kayo, pero sa akin kasi, Your Honor, I strongly, vehemently, is telling this court, is telling the Filipino people, the problem is not corruption. It is just a manifestation, Your Honor. It is just a symptom of a bigger problem. Okay? Ano yung problema? It's the production line of Filipinos. The attitude of the Filipinos. The value system of the Filipinos. Corruption is a manifestation of that problem. Yung attitude ng mga Pilipino. We have been breeding the wrong kind of Filipino. That is the problem. Failure of the family, failure of the schools, failure of the work environment. Lahat yun, added together, produces a Filipino who has the tendency to become corrupt. Ayaw mong pumila, bayad ka. Hanap ka ng fixer. Magkano ba? Magkano? Sige. Ito 500. Magkakapi-kapi lang ako dyan. Bahala ka na. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Ang tuloy na. Sige, ito pa, 1,000 na. May tip pa. Iba sa inyo, kuripot. Kakamot yung tao. Sir, dagdagan nyo naman, sir. May 5 akong anak. Ang toko talaga Pilipinas, Ay, no. Ang laki ng problema ni Inday Sara. Ang laki ng problema ni Inday Sara at saka ni Jose General Magalong tatakbo sa pagka-presidente. Laki ng problema mo. You cannot solve the problem if you think the problem is corruption. These are all manifestations of a deeper problem. Dapat yun ang tumbukin nyo. No? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang problema, ano problema? Baha. Baha ba yung problema? Kasi alam niyo mga kababayan, pagka sinolve niyo na hindi niyo naintindihan yung problema, di niyo nakikita talaga yung problema, ang solusyon niyo, half-baked, kulang-kulang. And then susulpot na naman na parang kabuti at magiging hybrid. Tignan niyo yung ginawa nila. Pork barrel. Tinanggal ang pork barrel. Pinalitan ang PDAP. Pinalitan, pork barrel, binago, naging PDAP. Tapos maya sumingit yung Resolution 10. Resolution 10. Hanggang kayo, nandiyan pa yung Resolution 10. So, biglang naging insertion. So, nag-mutate ang problema. Nag-mutate ang Bakit? Kasi hindi na-address talaga kung ano yung problema. Paano mo ma-address yung talagang problema? Hindi naintindihan ng mga kababayan, ng mga pinuno, kung ano talaga problema. Madam President,
Intindi mo yung problema. Intindi mo yung problema, ha? Baka magsusot ako ng fencing mask para